What do you observe on this picture? Ano kaya ang napapansin nyo sa kanya? May lamesa, may pagkain, parang walang ganang kumain. Tanungin mo ngayong katabi mo, wala ka bang ganang kumain? Mukhang hindi nagsasabi ng totoo yan, mukhang magana yung kausap mo. Pero ito pong nasa picture po nating ito, wala po siyang ganang kumain. Loss of appetite. Siguro marahil meron siyang dinadamdam, may sakit po siya. Di ba pag may sakit ka, wala kang ganang kumain? O baka mamaya ang sakit niya sa puso. Sino dito sakit niya sa puso? Broken hearted. Wala kang ganang kumain. O siguro, yung nakahain sa kanya, hindi niya gusto. No? Tanungin mo yung katabi mo, anong paborito mong pagkain? No, mamaya kakain tayo, kamo. No? Siguro kaya siya walang gana kumain ng iisa. Baka mas masaya ho kumain kasi ng sama-sama. Totoo ba yan? Pakisabi nga sa katabi mo, wag ka muna uuwi. Salo-salo together tayo. No, magpe-fellowship tayo. Alam nyo po, minsan, hindi lang po sa pagkain nawawalan ng gana ang isang tao, maging po sa pakikinig ng salita po ng Diyos. Ano naman po ba ang gagawin natin kapag pagdating po sa salita ng Diyos, wala po tayong gana? No, pag wala po tayong gana, wala tayong appetite sa Word of God, mahirap din po yan. Kasi pag wala kang appetite sa Word of God, para kang may sakit. Para kang may sakit. Pag wala kang appetite sa salita ng Diyos, ang gusto mong pag-usapan, yung mga bagay na kamunduhan. Pag kamunduhan yung pinag-uusapan, parang buhay na buhay yung dugo. Pero pagdating sa mga salita ng Diyos, pakisabi sa katabi mo, huwag kang matutulog. Okay? Huwag kang matutulog, ha? Babantay mo yung katabi mo, kaya ka nandyan, nilagay ka ng Panginoon, babantayan mo siya, baka mamaya natutulog, sayang naman yung pagpapala na pwede niyang tanggapin kay Lord. Amen! At para ganahan siya, makinig ng salita ng Diyos, samahan mo siya. Pwede po ba yun? I-encourage mo siya. Palakpakan po natin ang Panginoon. Pakisabi po, wilderness. 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 Ang bayan po ng Diyos, the Israel, dinala sila ng Panginoon sa wilderness. Pakisabi po, 40 years. Sa loob po ng 40 years, dinala po sila ng Panginoon sa wilderness. They came from Egypt. They were delivered by God through His servant, through Moses. And after 430 years, they were delivered. Malaya na sila. Pakitanong mo ngayon katabi mo, malaya ka na ba? Iba ang sagot eh. Ang sagot eh, pinalaya ko na. Nagpaubaya na ako. Iba yan, iba ho. Ibig sabihin ng malaya, yung malaya ka na sa lumang buhay. Amen. Itong Israel, ang bayan po ng Diyos, dadalhin sila ng Panginoon sa promised land. Pakisabi, promised land. But before promised land, dadaan sila sa wilderness. 40 years po sila dyan. Tumagal po sila sa Mount Sinai. Tinanggap nila yung the law of God, yung 10 commandments. Diyan po sa wilderness, nagkaroon ng iba't ibang klaseng problema. Nagkaroon ng shortage. Pakisabi, shortage. Nagkaroon ng water shortage. Nagkaroon ng food shortage. Nagkaroon ng water shortage naman, pero ang bait ng Panginoon. Ang Diyos laging nagbibigay. Kulang ng tubig, ang Diyos nagbibigay ng tubig. Pengi ang tubig na. Ayan, thank you. Palakpakan po natin ang Panginoon sa batang ito. Ang bait ang pogi. Kanino anak ka? Hallelujah. So doon po natin makikita ang Panginoon lagi nagpo-provide sa wilderness. Pero sa wilderness po, diyan po nagkaroon ng napakaraming problema. Diyan po nagkaroon ng mga pagtatanong sa Diyos.
Kasi minsan dumadaan sila sa mga kakulangan, mga problema. Minsan kino-question nila ang Panginoon, kino-question nila si Moses, but God was still faithful. Tapat pa rin ang Diyos sa kabila ng kakulangan ng mga tao. Hindi po nagpabaya ang Panginoon. Amen! Lagi siya nagpo-provide, lagi siya nagpapagaling, laging siya tumutugon. Ngayon, Exodus 17, babasahin po natin ito, pero sabi ko nga kanina, para higit natin ma-appreciate yung Word of God, idadramatize po natin ito. Hallelujah! So, since ang wilderness po ay mabato, kailangan ko ng bato. Penging isang upuan po. Kuya Jay, penging isang upuan. Ayan, kukuha po tayo ng volunteer. Kailangan po natin si Moses. Moses, Kuya Robin, lapit po kayo. Salamat sa Diyos. Palakpakan po muna natin yung mga lumalapit na artista ngayon. Ayan, dito po kayo, Kuya Robin. At bibigyan ko po kayo ng tungkod. Ito po ang inyong tungkod. Ang tungkod ni Moses. Okay, tatawag pa tayo ng dalawa. Alalay, PA. Tawagin natin si Joshua bilang Aaron. Yan, palakpakan po natin. At si Russell bilang Hur. Russell. Ayan, okay. Praise God. Sino pa ba? Siyempre, kailangan ng Joshua. Tawagin natin si Joshua Kalalang. Ayan po, napakasimple lang po niyan. Babasahin ko po ang Biblia, ang salita ng Diyos, dito po sa Exodus 17. Wala po kayo sasalitain dito. Babasahin ko lang, i-a-action nyo. Tapos kayo pong mga kapatiran, kayo po ang mga warriors. Amen. Okay. Exodus chapter 17, ang sabi po dito, nang ang mga Israelita ay nasa Repidim, sinalakay sila ng mga Amalisita. Sinabi ni Moises kay Joshua, asa si Joshua? Joshua, dito ka. Yan. Ikaw, Moises. Okay? Sinabi ni Moises kay Joshua, pumili ka ng ilang tauhan natin. Yan, i-maestra mo, Brad. Pumili ka ng ilang tauhan natin upang makipagdigma sa ating mga kalaban. At tatangan ko naman ang tungkod na ibinigay sa akin ng Diyos. Pakita mo yung tungkod mo. Ayan. Praise God. At ang sabi dito, sumunod naman si Joshua at nakipaglaban siya sa kanyang mga kalaban. Punta ka na doon, Joshua. Palakpakan si Joshua. Ay. At ang sabi po ng salita ng Diyos dito, kapag nakataas ang mga kamay ni Moises, taas mo, Brad. Yung tungkod, nakaganyan. Ayan, dalawa, brother. Ayan, dalawa, nakabuhat. Ayan, parang barbell. Ayan. Kapag nakataas ang mga kamay ni Moises, nananalo sila laban sa kalaban. At kapag ito naman ay bumababa, natatalo sila mula sa mga kalaban. Kaya ang ginawa ni Aaron at ni Hur, pinaupo nila si Moises sa malaking bato. At itinaas nila ang tungkod ni Moises sa magkabilang kamay. Yan, magkabila. Yan, talagang bigatan mo, Brad. Bigatan mo, tapos bubuhatin nila. At kapag itinataas ni Moises, katulong ni Hur, at saka ni Aaron, ang mga kamay ni Moises, sila'y nagwawagi mula sa mga kalaban. At dito sila sinamahan ng Panginoon at itinaas nila ang bandila ng Diyos. Palakpakan po natin ang Panginoon. Sa buhay natin, mga kapatid, thank you, brother. Salamat sa inyo. Magagaling na artista po, no? Free ng Panginoon. Pakisabi sa katabi mo, pwede ka na. Oh, pwede ka na. Ano ba yan? Kapamilya? Kapuso? Kapatid? Kapatid sa Panginoon? Ang tanong po sa hapong ito, kayo po ba ay nasa wilderness din? Kasi sa wilderness, ang sabi dyan, may iba't ibang laban po sa wilderness. Pakisabi sa katabi mo, ano ang laban mo?
Marahil isa dito ang laban mo. Lumalaban ka ba sa sickness, sa sakit? May sakit po ba kayo na nilalabanan ngayon sa inyong pamilya? Saan pa po? Sa grief, pag sinabing grief, namatayan, nagdadalamhati, sobrang kalungkutan, yan po isang uring pakikipaglaban. Financial problem. Sino po dito may problema sa pera? Huwag po kayong mag-alala, pagpapalain po tayo ng Diyos. Amen! Broken relationship. Meron ho ba diyang sugatan, malungkot, discourage? Huwag po kayong mag-alala, baka nandyan lang yung sagot ng Panginoon sa matagal nyo nang pinagpe-pray. Amen! O anumang problema na ating pinagdadaanan. Kapag ikaw may mga problema kang pinagdadaanan, kapatid, kaibigan, nasa wilderness ka rin. Pakisabi nga sa katabi mo, parehas tayong nasa wilderness. Parehas din tayo may mga pinagdadaanan, lumalaban. Purihin ng Diyos. Sabi nga ng Biblia sa 1 Peter 5:8, ang kalaban po natin ang dyablo. Kaya bilang anak ng Diyos, may laban kang pinaglalabanan. Sabi nga ng Nescafe, para kanino ka bumabangon? Para kanino ka lumalaban? Amen? Ang title po ng message po natin ngayon, maiksi lang po ito, magpe-pray na po ako. Pakibasa nga po ng malakas, keep your hands up. Do not let your hands drop down. Sinabi rin niya sa Zephaniah 3:16. Keep your hands up. Keep your hands up. Do not let your hands drop down. Anong ibig sabihin niyan? Keep fighting. Keep trusting the Lord. Keep serving the Lord. Keep praying. Ang ibig sabihin niyan, magpatuloy ka. Huwag kang hihinto. Huwag kang susuko. Patuloy kang lumaban. Bakit? Sabi nga kanina ni Kuya Seg, ang laban na yan, pinanalo na ng ating Diyos. Ang laban na yan ay laban ng Panginoon. Amen! Ang kailangan mo lang, kapatid, itaas mo ang iyong kamay sa pagpupuri. Itaas mo ang kamay mo sa pagtitiwala sa Diyos. Itaas mo ang iyong pananampalataya sapagkat nandyan ang biyaya ng Diyos. Palakpakan po natin ang Panginoon. Hallelujah! Keep trusting the Lord. Keep serving the Lord. Huwag na huwag kang titigil. Huwag na huwag kang hihinto. Ang sabi diyan, keep your hands up. May tatlong bagay lang po akong gustong iwan sa inyo na advantage, blessing na meron po yan. Unang-una po, pakisigaw po, victory. Victory! Tagumpay po ay para po sa mga nagpapatuloy. Pakisabi nga po, tagumpay ay para sa mga nagpapatuloy. Tagumpay ay para sa mga nagpapatuloy. Huwag na huwag kang titigil, kapatid. Tingnan niyo po si Moses, kahit matanda na po siya, kahit matanda na siya, 80 years old, no? Siguro hindi siya naka-planax, hindi pa uso planax noon. Hindi pa uso ang Ensure Gold. No? Kahit matanda na po si Moises, hindi po siya bumitiw. Nagpatuloy po siya sa Panginoon. Amen! Tingnan mo yung katabi mo kung matanda na ba o medyo may edad-edad na. Sabihin mo, magpatuloy po kayo, tay. Magpatuloy po kayo, nay. Huwag po kayong titigil sa Panginoon. Si Moses nga hindi naka-planax, walang Ensure Gold. Pero kahit matanda na, nagpatuloy po si Moses. Amen. Kahit naranasan siguro ni Moses na parang nabibigatan na siya, hindi pa rin po siya tumigil. Dahil alam niya, kakampi niya ang Diyos. Kasama niya ang Diyos. Kahit bigat na po siya. Kahit ngalay na po siya, binubuhat niya yung rod, yung tungkod.
And I do believe, hindi lang po tungkod ang binubuhat niya. Yung buong congregation, binubuhat po niya. Amen! Di ba pag tayo nag-gaming nung araw, sino po mga naglalaro nung araw dyan? O, tindi niya, binuhat niya yung team. Ang tindi ko, binuhat ko yung team. Di ba? Minsan may mga narinig tayong ganyan. Si Moses po, ganun po ang nangyari dito. Kahit ngalay na, bigat na, binuhat niya po yung congregation. Amen. Hindi ka tumitigil, hindi ka sumusuko kasi buhat mo pamilya mo. Buhat mo yung asawa mo, buhat mo mga anak mo, buhat mo yung pangarap mo, buhat mo yung panalangin mo na matagal mo nang hinahawakan sa Panginoon. Hindi ako susuko. Bakit? Kasi hawak tayo ng Panginoon. Palakpakan po natin ang Panginoon. Kahit imposible mangyari yan. Imposible po yan eh. Sa mga strategy, no? Military strategy na natutunan ni Moses sa Egypt, bago niya pangunahan po yung Israel, naging prinsipe po si Moses, naging warrior po siya sa Egypt. Mahusay siya makipagdigma. Yung pong military strategy na binigay sa kanya ng Panginoon, it was really different. Unique. Biruin mo, bubuhatin mo yung tungkod. At ang sabi ng Panginoon, kapag itataas mo ang aking pangalan, ang aking bandila, ang aking watawat, magwawagi ka. Alam niyo, kagandahan kay Moses, hindi niya inisip yun na, Lord, imposible naman yan. Paano kami mananalo kung nandito lang ako, nagpe-pray? Paano kami magwawagi kung nandito lang ako, nagtitiwala sa'yo? Pero sa Diyos, wala pong imposible. Amen. Sa Diyos, wala pong imposible. Napansin niyo po, taas po ang kamay na nakaranas po ng mga problema, iba-ibang klaseng problema. Ako po, nakataas ang kamay ko po. May mga pinagdaanan din po kami mag-asawa, ang dami rin po namin problema. Napansin niyo po, iba po yung approach ng binibigay ng Panginoon sa atin pag may problema tayo. Iba po, sa sanlibutan, pag may problema ka, maghanap ka ng mauutangan. Sa sanlibutan, pag may problema ka, kumapit ka sa patalim. Tama po? Sa sanlibutan, kapag may problema ka, magsugal ka, magbisyo ka, maglasing ka. Pero sa mga anak ng Diyos, kapag tayo po ay may mga suliranin at iba't ibang klaseng pagsubok, alam po natin kung paano natin ito harapin. Tayo po ay nagtataas ng kamay, kasabay ng ating pagpupuri, panalangin at pagtitiwala sa Diyos, at nandoon ang pagpapala, tagumpay at biyaya ng ating Diyos. Amen! Kaya magtataka yung mga taga-sanlibutan, iba tayo mag-approach, umatake sa mga suliranin. Iba po, iba. Sabi nga ng Panginoon, my ways is different from your ways. Your thoughts is different from my thoughts. Ang inyong daan ay hindi ko daan. Purihin ng Diyos. Si Moses po, kahit imposible na magwagi ang paglalaban na yon, na nakataas ang kanyang kamay, ginawa pa rin niya yon. Dahil nagtitiwala siya, ang Diyos ang ating kakampi. Palakpakan po natin ang Panginoon. Kung magpapatuloy ka, kapatid, magtatagumpay ka. Magtatagumpay ka. Pakisabi sa katabi mo, magtatagumpay ka. Kung magpapatuloy ka, kung hindi ka susuko, kung hindi ka tatalikod, if you keep your hands up, you will be victorious. Magsasaksid ka sa buhay. Amen. Pangalawa po, kung tayo po ay patuloy na maglilingkod sa Panginoon, ang sabi po dyan, pakibasa po, legacy. Legacy. Pag sinabing legacy, inheritance, pamana. Ang sabi po ng tatay ko, nung siya'y nabubuhay pa, ang pananampalataya sa Diyos ang pinakamagandang pamana. Ang pananampalataya sa Panginoong Diyos, pinakamagandang pamana po ito.
Huwag ka nang mag-isip na para bang mahirap lang kami, wala akong maipapamana sa aking mga anak. Hindi po kayo mahirap. Sabi nga sa kanta natin kanina, dahil ang tatay po natin, ang Panginoon, mayaman, mayaman na rin tayo. Amen. Amen. Kung naniniwala ka na ang tatay mo sa langit ay mayaman at ikaw'y pinagpala, purihin po natin ang Panginoon, yung mas malakas, yung may kasamang pagpupuri, sigaw ng pasasalamat. Hallelujah! Grabe. Kung ang tatay mo sa langit, mayaman, hindi kanya pababayaan, pagpapalain kanya. Ikaw na nagpapatuloy. At ikaw na nagpapatuloy, isang benefit, isang blessing na meron ka nito na mararanasan yung legacy. Ang sabi po dito sa story natin, sina Joshua po, ang mga kasama ni Joshua, mga kabataan, alam nyo kung kanino po nakatingin? Habang sila nakikipaglaban, sina Joshua, yung pong mga kabataan, alam nyo kung kanino nakatingin? Nakatingin po sila kay Moises, na nagtataas ng kanyang kamay at papuri sa Diyos. Kapatid, kaibigan, gusto kong malaman mo, Moses, sino po ba yung mga Moses natin ngayon? Kung kayo po ay magulang, kayo po ang Moses sa inyong pamilya. Amen. Kung kayo po ay mga workers and leaders, kung kayo po mga datihang mananampalataya, kayo po ang Moses. Nakatingin po sa inyo ang mga kabataan. Pakisabi nga sa katabi mo, maraming nakatingin sa iyo. Mga kabataan, nakatingin sa iyo. Mga kabataan. Ikaw na matagal ng Kristiyano, ikaw na matagal na naglilingkod sa Diyos, hindi mo alam, maraming nakatingin sa iyo. At sa pagpapatuloy mo, na kahit nahihirapan ka na, nagtataas ka pa rin ng papuri sa Diyos, nagtataas ka pa rin ng paglilingkod sa Panginoon. Alam mo kapatid, matindi ang impact nito sa ating pong mga anak. Matindi po. I-inherit nila yan. Ako po, naniniwala po ako sa mga batang yan na nagtatakbuhan. Ayan po si Zane at saka si Sir. Naniniwala po ako yung po mga magulang nila, yung pananampalataya ng kanilang mga magulang, mai-inherit nila yan. Mamanahin po nila yan. Palakpakan po natin ang Panginoon. Pakisabi sa katabi mo, meron ako ipapamana sa iyo. Pamamanahan kita ng pananampalataya. Paglilingkod! Pamamanahan kita ng apoy at alab sa paglilingkod sa Diyos. Amen! Alam niyo po, si Joshua po, habang nakatingin po sila kay Moses, they were strengthened. They were encouraged. Yun po pala yun. Kapag tayong mga leaders, workers, parents, husband, wives, kapag po pala tayo nagpapatuloy sa Panginoon, yung po mga nakatingin sa atin, na-encourage po sila. Nabibless po sila. Pakisabi nga sa katabi, nabibless ako sa iyo. Nabibless ako sa iyo. Kasi nakikita ko lumalaban ka, bumabangon ka. Hindi ka sumusuko. Naglilingkod ka hanggang ngayon sa Panginoon. Palakpakan po natin ang Panginoon. Si Joshua po, naging next leader po yan. Nung namatay po si Moses, Joshua became the next leader. At alam niyo po, napakahusay na leader ni Joshua. Alam niyo kung bakit? Bakit po siya good leader? Kasi po si Joshua, he was a good follower. A good follower is a good leader. Si Joshua po, talagang naging mahusay siya na leader kasi naging mabuti po siyang tagasunod. Amen. At nakikita ko po, marami pong mga kabataan dito, the Joshua generation, ang magmamana po ng ating paglilingkod sa Diyos. Ako po ay magpi-50 years old na po ako. Hindi ko po alam kung hanggang kailan po ako. Nagpe-pray ako, bigyan pa ako ni Lord ng
15 years, 20 years, 30 years. Ang Diyos ang nakakaalam niyan. Pero ang panalangin po namin mag-asawa, bago kami kunin ng Panginoon, maipamana po namin sa aming mga anak, sa mga kabataan, yung paglilingkod sa Diyos. Amen! Na kahit tayo wala na po dito, sila na po ang papalit sa atin na magpupuri, mangangaral ng salita ng Diyos, maglilingkod sa Panginoon, palakpakan po natin ang Panginoon. Kaya, pansinin nyo, bilang magulang, kahit gusto na natin mag-absent sa church, kahit gusto na natin para bang yung magpahinga na lang sa bahay, kahit gusto na natin minsan sumuko sa pananampalataya, hindi po tayo sumusuko dahil may nakatingin sa atin. Maaari ang nakatingin sa iyo yung asawa mo, Brad. Kaya nagpapatuloy ka sa Diyos. Amen. Maaari ang nakatingin sa inyo, sis, yung mga anak niyo po. Kaya hindi po kayo sumusuko kahit mahirap ang laban. Amen. Amen. Kaya po tayo nagpapatuloy dahil tinitignan po tayo ng mga susunod po sa atin. At gusto po natin ipamana po sa kanila yung paglilingkod sa Diyos na ating pong namana sa ating pong mga magulang. Palakpakan po natin ang Diyos. Purihin po natin ang Panginoon. Hallelujah. Pangatlo po, at tayo po yung magpe-pray na. Keep your hands up. Do not let your hands drop down. Kapag ganito po, meron po tayong provision. Pakisabi po, provision. Isa po yan sa advantage. Isa po yan sa blessing na ibibigay ng Panginoon sa atin kapag tayo po ay nagpapatuloy. May provision. May pagpapala. May pagpapala sa mga lumalaban. May pagpapala sa mga nagpapatuloy. May pagpapala sa mga bumabangon. Tandaan po natin yan. Pero ang pinakamalaking pagpapala na nakita ko kay Moses, alam niyo kung ano? Hindi po pinansyal eh. Hindi po pera, kaperahan. Ang pinakamatinding pagpapala na nakita kong na-receive ni Moses, pakisabi po, support. 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 Yung panahon na nangihina na siya, napapagod na siya, mabait po ang Diyos. Di ba alam niyo naman yung kwento ni Moses? Minsan parang gusto na siyang batuhin ng mga tao. Minsan gusto na siyang sipain ng mga tao, saktan ng mga tao. Pero God was faithful with Moses. God is faithful to us. Kasi hindi po pala lahat ng tao magagalit sa atin. Hindi po pala lahat ng tao iiwan po tayo. Hindi po pala lahat ng tao magre-rebelde sa atin. Hindi po pala lahat ng tao magagalit sa atin at babatuhin tayo. Hindi po. May mga tao na gagamitin ng Diyos para ipadama sa iyo yung support. Support. Pakisabi sa katabi mo, I support you. I support you. Sinusupport kita. Bakit? Bakit mo siya isinusuport? Kasi mahal mo siya. Sabihin mo sa kanya, I support you because I care for you. I love you so much. Mahal kita, kaya kita isusupport. Palakpakan po natin ang Panginoon. Ako po, una po, nagpapasalamat ako sa support na binibigay ng Panginoon. Kasi po, alam niyo naman po, nagpastor ako sa edad na 17. Batang-bata. Kakukonvert ko pa lang. 1 taon pa lang ako nag-church. Pinagpastor na po ako ng tatay ko. Hindi ko man po naiintindihan yung nangyayari. Pero dahil sa gusto kong mapasaya yung tatay ko, sa edad na 17, kumbaga, kainitan mo yan eh. Gustong-gusto mo mag-basketball, gustong-gusto mo makipagbarkada, gustong-gusto mong mamasyal, maglibang. Batang-bata, 17 anyos. Pero dahil sa gusto mong mapasaya yung tatay mo, sabi ng tatay ko, anak ko ako sa iyo, magpastor ka na lang. Hallelujah. Ngayon po, magpi-50 na po ako.
Bilangin nyo na lang po kung ilang taon ako nagpapastor. Pero nakita ko po, ang Diyos ay dakila. Amen! Hindi po nagpabaya ang Diyos. Ang unang-una ko pong gustong pasalamatan po ang aking pong may bahay. Nais ko pong patayuin po ang aking may bahay, ang pinakamagandang babae na natagpuan ko sa balat ng lupa. Ayan po, si Ate Chris. Kung wala po siya, hindi rin po nyo akong makikitang nakatayo dito. Ilang beses na gusto ko nang sumuko, ilang beses na gusto ko nang bumigay, ma-discourage. Pero salamat sa Diyos, may asawa po ako na laging nagmamahal, laging nagsusupport, laging umuunawa. Kaya kung may asawa po kayo na nagsusupport sa inyo, hawakan mo siya, pisilin mo yung kamay niya, sabi mo, thank you. Salamat sa support. Salamat, salamat. Kasama kita sa lahat ng laban ko. Kasama kita sa lahat ng problema na pinagdaanan ko. Pangalawa po, gusto ko pong pasalamatan ng Panginoon sa ating po mga church leaders. Sa mag-asawang Brother Lito, Sister Mariby, pwede po ba silang tumayo? Palakpakan po natin ang Panginoon. Salamat, Brother Lito, Sister Mariby, sa inyong pagmamahal sa amin, sa support. Habang nag-aaral po ako sa Bible School, kasama na po namin yan mag-asawa, si Brad Lito, Sister Mariby. Noon pa man hanggang ngayon, hindi po sila tumigil mag-pray sa amin, mag-support sa amin, mag-care sa amin mag-asawa. Kung hindi dahil po sa kanila, wala rin po kami dito. Palakpakan po natin ang Panginoon. Thank you, Brad, sis. To God be the glory. Nais ko rin po pasalamatan ating mga church workers sa music ministry, sa ushering, pwede po ba kayong tumayo? Sa mga nagtuturo ng Word of God, pwede po ba please stand up, workers? Hallelujah. Palakpakan po natin ang Panginoon. Hallelujah. Thank you, workers. Kayo po ang backbone ng church. Kung wala po kayo, hindi po magiging malakas po itong church natin. Kaya po masipag ang church, kaya matatag ang church, dahil ang mga workers po, matatag at masisipag. And lastly po, gusto ko pong pasalamatan ng Panginoon sa lahat ng mga kapatiran po natin sa FJFM family, mula sa Silang hanggang Taytay. Palakpakan po natin ang Panginoon. Yung mas malakas, papurihan po natin ang Panginoon sa buhay po ng ating mga kapatiran na nagsusupport sa inyong pong pastor. Kung wala po yung mga kapatiran, wala pong Pastor Leo, pwede ka bang magpastor ng walang church? Meron po mga nagpapastor na walang church. Kakaiba, di ba? Siyempre, di ba, pag shepherd, pastor ka, may tupa ka. At nagpapasalamat ako sa Panginoon, hindi lang po ako pastor, may pinagpapastoran po ako. At kayo po yun. Kayo po ay biyaya ng Diyos sa amin. Kung wala po kayo, wala po kami dito. Hallelujah. Sa oras po na ito, gusto ko pong sabihin sa inyo, let us continue to support one another in prayer. Huwag po nating bibitawan ang bawat isa. Pwede po ba natin yun ipangako? Na anumang mangyari, anuman ang sitwasyon, patuloy nating isusupport ang bawat isa. Purihin po ang Panginoon. Hallelujah.